To the greatest insults, the most violent treatment, and to mockery that would bring righteous indignation to the feeblest of hearts, he responded with voiceless, confident calmness. Those who are unjustly accused and mistreated without cause know the tremendous strength that is necessary to keep silent and to leave revenge to God. Men may misjudge your aim, think they have cause to blame, say you are wrong. Keep on your quiet way. Christ is the judge, not they. Fear not, be strong. The Apostle Paul said, none of these things move me in Acts 20 verse 24, King James Version. He did not say, none of these things hurt me. It is one thing to be hurt and quite another to be moved. Paul had a very tender heart, for we do not read of any other apostles who cried as he did. It takes a strong man to cry. Jesus wept in John 11, verse 35. And he was the strongest man that ever lived. Therefore, it does not say, none of these things hurt me. The Apostle Paul had determined not to move from what he believed was right. He did not value things as we are prone to do. He never looked for the easy way and placed no value on his mortal life. He only cared about one thing, and that was his loyalty to Christ, to gain Christ's smile. To Paul, more than to any other man, doing Christ's work was his earthly pay, but gaining Christ's smile was heaven. So, okay, so good afternoon po sa bawat isa. So, yan po yung devotion ni Margaret Bottom. Okay. Sa first part po ng kanyang devotion, pinakita po doon yung treatment na tinanggap po ng ating Lord Jesus. Okay? At ang isang very profound na makikita po natin doon ay hindi po gumanti ang ating Panginoon. Basta hinayaan lang po ng Lord Jesus Christ kung ano po yung mga ginawa sa kanya, kung ano po yung mga pagmock sa kanya, yung mga hurt na binigay sa ating Lord Jesus Christ. He just received it. Sabi po dyan, voiceless, no? And with a quiet spirit. Now, gusto ko pong mag-focus dito po sa Romans 12, verse 19, New King James Version. Okay? It says po, Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Yan. So yan po yung word ng Lord po sa bawat isa sa atin na sinabi po ni Paul. So ito pong devotional reflection po natin in the spirit of Margaret Bottom. Sinasabi po niya na in our natural hearts, kapag tayo po ay ginawa ng hindi mabuti, no? Kapag tayo po ay sinaktan, kapag tayo po ay katulad po ng ginawa sa ating Lord Jesus Christ, no? Pero sa ating Panginoon, hindi po siya nagsalita, okay? Pero sa tao, pag ganito raw po ang ginawa sa atin, ang ating first impulse po ay tayo po ay mag-retaliate. Retaliation ang magiging response po ng tao, yung salitang paghihiganti. Tayo po dyan. So ano ba yung retaliation? It is to balance the scales with our own justice. Naririnig na po natin ito, okay? Pag sinabi pong retaliation, yung gaganti ako. Kapag nasaktan yung isang tao,
ipaghihiganti ko yung ginawa niya sa akin. Kapag merong member of the family na saktan, ipaghihiganti ko kayo. So, tinitignan po ng salitang retaliation na yung pong batas ilalagay niya sa kanyang mga kamay. Kung ano yung ginawa sa kanya, ganun din po yung gagawin, yung paghihiganting gagawin niya doon sa tao na kasakit sa kanya. Yet, Apostle Paul, nire-remind po tayo gently that our role is not to avenge. Okay? Hindi po para maghiganti, but to entrust our hurts and offenses into God's hand. Pakibalik lang po doon sa scripture po muna, Pastor Edric. Yan. Okay. Yan, no? Yan po yung sabi po sa Romans 12 verse 19. Na sinasabi niya, hindi sa atin ang paghihiganti. Okay? Hindi natin role yung maghiganti, but to entrust our hurts and offenses into God's hands. Amen? Now, ang tunay na Christian maturity po, sabi sa reflection po ni Margaret Bottom, ay it is not marked by how well we strike back, but how faithfully we leave room for God's justice. Amen. Now, another reflection from Margaret Bottom ay sabi po niya, how often we tighten our fist at the slightest insult. Yung bang kapag tayo ay nakatanggap ng insult o nakatanggap ng hurt, yung bang yung nakaganito po yung kamay, yung ganyan, no? Naiinis ako, ganyan. Di ba? So, ako, aminin ko po sa'yo, noon po, ganyan po ako pag naiinis po ako, pag hindi po ako nakaganti, naiinis ako, gano'n, no? Sinasabi ko, Lord, nagagalit ako. Lord, gusto kong gumanti, Lord, eh. No? Lalo kapag yung talagang yung grabe yung ginawang hurt sa'yo, no? So, pero dito po sa ating devotion, God calls us to a higher path. We choose not to avenge ourselves. We are not being weak, no? Tinuturuan po tayo ng ating Panginoon na huwag maghiganti, huwag gumanting. At hindi po ito tanda na tayo po ay mahina. We are placing our trust in the righteous judge, amen, who sees every injustice and will one day make all things right. Okay, parang ganito, Lord, hindi ako gaganti. You are the righteous judge. Darating din ang araw, Panginoon, na itatama mo po ang lahat. Okay? So in doing so, we relinquish bitterness. No? Tinatalikuran natin yung kapaitan. No? Pinoprotektahan po natin yung ating puso from the poison of avenge and open ourselves to the transforming grace that only God can give. Amen? So, kapag ganun po yung naging attitude po natin as a Christian, ay pinoprotektahan po natin ang ating mga puso mula sa, alam niyo po yung laso ng paghihiganti, at binubuksan po natin ang ating sarili, ang ating puso sa pagbabagong biyaya na tanging ang Diyos lamang po ang makapagbibigay po nito sa atin. Yung sinasabi ko po ritong trust, it is an active trust. Ibig sabihin po niyan, a trust that refuses to repay evil with evil. Ganito po kasi ang tawag dito, ang lakaran ng mundo ngayon eh. Okay, so mababalitaan po natin ganyan sa maraming mga news, no? Yung mga nangyayari po ngayon, no, sa ating bansa, sa ibang mundo. No, kapag ginawa ng masama, ang babalikan yun at gagawan din ng masama. Okay? So kapag naagrabyado, babalikan po yan. Nandoon palagi yung paghihiganti. Pero yung sinasabi pong active trust dito is embracing God's justice, mercy, and timing. Hindi po tayo magbabalik ng bad, ng evil, kung sino man po yung nakakagawa sa atin ng hindi mabuti. Amen? So here are three
spiritual principles po based on our devotion po. First principle po is live justice in God's hand. Yan. No? So ipaubaya po natin ang katarungan sa kamay ng Diyos. Hayaan natin yung pong yung justice ay ang kamay po ng Diyos ang siyang kumilos po rito. Kaya ito pong Romans 12:19, tinuturuan po tayo that justice belongs to God, not ours. Hindi po sa atin ito, sa Panginoon po ito. Kaya nga po, sabi nga po, di ba sa Romans 12:9, si Lord na po ang nagsabi, vengeance is mine, I will repay. Okay? Sa kanyang paghihiganti, siya po ang maggaganti eh. Siya po ang maniningil kung ano man yung ginawa sa iyo, sa atin, no? Ang Diyos ang maniningil po doon sa taong nakasakit sa iyo, doon sa taong nag-mock sa iyo. Ang Diyos po. So ano po ang God's prescription here? Trust God with what is unfair instead of trying to make it fair yourselves. Okay? So katulad po nung meron po akong friend na tumawag sa akin. Sabi niya, kasi tawag niya po niya sa akin, Betcha. Cha. Kasi old friend ko na po. Sabi niya, Cha, napaka-unfair ng ginawa sa akin. Sabi niya, ganito ang ginawa ko eh. Gumanti ako eh. Sabi po niya gano'n. So, kinig po ako sa kanya. Then, yun, nirebuke ko siya lovingly. Then, sinabi ko nga po yung na hindi tama, no? yung ginawa niya. Tapos sabi niya, unfair naman kasi. Sabi gano'n. Bakit? Tapos hanggang sa dumating sa point na, bakit unfair si God? Yan. So, hindi po unfair si God. Yun yung pong sinabi ko sa kanya. Then nagkaroon po kami ng pag-uusap, and praise God naman, nag-tone down siya, nakalma ko naman po siya with God's words and promises. So trust God with what is unfair. Kung ang tingin natin unfair, ipagkatiwala po natin ito sa Panginoon. Instead of trying to make it fair yourself. Parang going back to our Lord Jesus Christ. Hindi po fair yung ginawa sa ating Panginoon. Yun po talagang unfair, no? Na i-treat ang Lord Jesus Christ, saktan ang Lord Jesus Christ, i-mock siya, i-insult siya, no? Pero ano po yung pinakita ng Lord? Hindi po siya naghiganti. Hindi po siya nag-retaliate. Kundi, tumahimik po siya, voiceless, hindi siya kumibo. Because alam ng ating Lord Jesus Christ na justice will come from His Abba Father. Amen? Now, principle number 2, restraints is a mark of spiritual maturity. Yan po yung ating principle number 2. So, yung pong restraint, yung pagpipigil. Yung pagpipigil ay isang mark ng isang mananampalataya na lumalago sa Panginoon. No, not avenging ourselves is not weaknesses. Yung hindi ka gumanti, hindi po ibig sabihin nun mahina ka, takot ka, duwag ka. Ganun po ang mundo ngayon eh. Pag sinabing, takot ka naman eh, ganun. Wala ka naman palang, wala ka naman palang tapang eh. Diba? Ganun eh, pinoprovoke ka ng mundo eh. Pinoprovoke ka ng bad spirit, ng kaaway, para gumanti ka. Pero, sorry na lang sa kanya. Kasi, minarkahan na po tayo ng Panginoon ng spiritual, no, maturity in us. We have the Holy Spirit na tinuturuan tayo na magpigil, at inilalagay ng Holy Spirit sa atin na hindi yun ang likas natin bilang mga anak ng Diyos. Amen. So the ability to restrain anger and refuses retaliation shows a heart governed by the Spirit. Amen. And what is God's prescription here? Self-control, one of the fruit of the Holy Spirit, reveals a heart submitted to God. Amen. So although sabi nga po ng marami, ang hirap ng self-control, lalo na pag very provoking talaga, yung talagang sobrang hurt ka talaga, no? Talagang, naintindihan niyo po yung sinasabi ko po, no? Pero,
Pero the Holy Spirit is in us, within us, always in us, no? So, ito yung isang fruit of the Holy Spirit na kailangan nating i-submit to the Lord, yung self-control. Amen. Yan. Then principle number 3, releasing vengeance frees the heart. Yan. Ang pagpapakawala raw po ng paghiganti ay nagpapalaya sa puso natin. Yan. Amen. No? So kapag humawak daw po tayo sa paghiganti, kapag kaya nasaktan tayo, ang aim mo is makaganti ka. No? Kung ano man yung way ng paghiganti mo, nananatili raw po tayo nakatali sa pagkakasala. Amen. But when we release it to God, our hearts are freed from bitterness and poison. Yung po palang paghiganti ay isang lason po pala sa puso ng tao yan. Kaya pansinin niyo po, di ba? Dahil naghiganti, ano po naging end result? Nakapatay, di ba? Nasira ang pamilya. Ano pa? Nag-end sa kulungan. Nag-end sa kamatayan. So, disaster po. Kasi lason eh. Lason yan, poison yan. Yan yung itinatanim ng kaaway eh. Pero praise God, dahil sa ating pong devotion, tinuturuan po tayo ni Holy Spirit na to release it to God upang ang ating mga puso ay makalaya, maging malaya sa pait at lason ng paghiganti. Okay. So what is God's prescription here? Yan, forgiveness. Amen? So forgiveness protect your hearts more than it excuses the offender. Yung forgiveness po kasi, it is for us. Ang pinaka-primary goal po nito, ang pinaka-primary treatment po nito para sa atin. No? Upang tayo ay maprotektahan yung puso natin, hindi tayo magkasakit, at hindi rin tayo magkasala. So these 3 spiritual principles are telling us, letting God repay allows us to walk in peace. Amen. So kaya nga po ito pong Romans 12:19 is a mark of the true Christian. Sa Tagalog gusto ko pong basahin. Ang sabi po ni Apostle Paul, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Okay? So, naka-experience po ako ng ganyan eh. Sobra po, grabe talaga. Hindi ko na po siguro i-detail, no? Talagang, ang hiningi ko po talaga sa Panginoon, sabi ko, Lord, iganti mo po ako sa Kanya. I-confess ko po, talagang hiningi ko po buhay ng tao eh. Dahil sobrang grabe po yung ginawa sa aking offense po talaga. Alam po ni Pastor Edric po yan. Grabe po. And to think na first cousin ko pa po so talagang hiniling ko po sa Panginoong buhay niya ang kapalit sa ginawa po niya sa akin. So, hindi pa po ako malalim sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto ko po siyang mamatay. Yan po yung prayer ko sa Kanya. Lord, iganti niyo po kung gusto ko siyang mamatay. Ano po kasi siya, fireman. So kapag narinig ko yung fire truck, sabihin ko, Lord, matrap siya sa bahay na nasusunog, mamatay siya, mahulog siya sa fire truck. Ganun po, no? Kasi matindi po talaga yung ginawa niya sa akin. Pero praise God, ni-reveal sa akin ng Lord, sabi niya, anak, God is love eh. God is forgiving. So sabi ko, okay Lord, sabi ko. Kasi nasabi ko po yung mga salitang yun kasi talagang matinding galit. Matinding galit po talaga. Hindi po ako makaganti eh. Kasi weak ako. At may nangyari po kasi na hindi rin po alam ng family ko. Kaya talaga si Lord ang kausap ko. Pero sinoften ng Lord yung heart ko. And then I release forgiveness. Sabi ko, sige Lord, kung hindi mo po siya mapapatay, kung hindi siya mamamatay, sige Lord, sabi ko, I know you are God. You are God. You are God who is so loving and forgiving. Pwede ko bang i-request, Lord, na ilayo mo na lang po siya ng destino, yung hindi ko na siya makikita.
So true enough, the Lord is true to His word. Nilayo niya yung taong yon sa malayong probinsya. And slowly, ginamot ng Lord yung puso ko, yung spirit ko, and I've learned to forgive that person. Kaya nakaka-relate po ako doon sa mga sa mga sa mga women na naka-experience o naging victim, no, ng naging karanasan ko po. Ganun. So, in closing po, sabi po sa Acts 20 verse 24, actually wala po yata diyan, hindi ko po nailagay po sa PowerPoint. Apostle Paul said, "But I do not account my life of any value, not as precious to myself. If only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God." Nung inaaral ko po to, sabi ko, Lord, anong connection nitong vengeance dito sa Acts 20:24? Then ibinalik po ako ng Lord doon sa last part ng devotion ni Margaret Bottom. She said, and I quote, sabi po niya, "Paul never looked for the easy way and placed no value on his mortal life. He only cared about one thing, and that was his loyalty to Christ, to gain Christ's smile." Okay? So si Paul, nakaranas din po si Paul ng katulad ng naranasan ng ating Lord Jesus, di po ba? Sinaktan, minak, tapos ano pa ba? Lahat, no? Nakaranas siya ng mga persecution. Talagang, I can say po na nilakaran din ni Paul yung nilakaran ng ating Lord Jesus. No? Pero kay Paul, tinignan niya po ito na, yes, burden po, pero hindi niya to burden sa tingin ng tao, sa tingin po natin, pero not with Paul. Okay? Kaya sabi po ni Paul doon sa last part po ng devotion, to Paul, more than to any other man, doing Christ's work was his earthly pay. Sabi po niya doon ang sa kanya po kasi is serving Christ was not a burden or a means to an earthly reward, it was his pay. Yung mapaglingkuran niya ang Panginoon, no? Yun po yung kanyang pay-in. Diba? Yun po yun. At sabi po niya sa huli, but gaining God's smile, yung mapangiti niya si God was heaven. Ayan. Next slide, please. Nasa next slide po ba yan? Okay, no? So yung po ano ni Pauline, na basta importante sa kanya yan. Thank you po. Importante sa kanya yon na yung ngiti ng ating Panginoon ang importante sa kanya. Hindi ang ngiti ng tao, hindi ang appreciation ng tao, hindi ang approval ng tao, not to please people, but to please God. No? Kaya po sa atin dito, kung tayo man po dumadaan sa ganitong karanasan po na senior po ni Margaret Bottom, okay? So, ang ating pong maging aim is our full allegiance to the Lord Jesus Christ only. And to make our Lord Jesus Christ, to make God, to make the Holy Spirit na ngumiti po sa atin, na mapangiti po natin siya. Amen? So, all glory to God, the Son, and the Holy Spirit, and thank you for letting me share. Amen. Turuan mo kami bitawan po ang mga to at ipagkatiwala ito sa trono ng iyong biyaya. At bigyan mo kami ng puso po na marunong magpatawad at lakas na piliin ang kapayapaan at pananampalataya na magtiwala na ikaw ang makatarungang hukom. To the power of the Holy Spirit, tulungan mo kaming mamuhay katulad po ng aming Panginoon na nagmahal kahit nasaktan, nagpatawad, kahit mahirap at nagtiwala po sa plano po ng aming Ama. Kaya po ang aming Panginoon ang palagi naming modelo
sa aming mga buhay, sa aming mga ministry at paglilingkod. Panginoon, ikaw po ang bahala. Ikaw po ang magbibigay ng hustisya po sa tamang panahon, sa anumang mga bagay na sa aming buhay ay nagkaroon kami ng ah, puot galit ng ngakit sapagkat kayo ang Diyos na patuloy na maghihilom sa aming mga pusong nasaktan o pusong nasugatan. Tulungan mo po kami, O Diyos, na hindi po ang mga bagay na ito ang magpapahinto, magpapabagal, at magdi-discourage sa amin, kundi yan ay mga bagay lamang po na dadaanan namin, Panginoon, at hindi ka po hihinto, Diyos, na maranasan namin ang buhay na yung hinanda. Lord, salamat po because you already said in your word, Lord God, that you will never leave us nor forsake us. So salamat po, Diyos, ang mga salita mo at pangako mo is already a fulfilled promises sa buhay po ng bawat sa amin. Ang sa amin, O Diyos, araw-araw lumakad kami na masaya, super magkaroon kami ng excitement, at magkaroon kami ng expectancy na araw-araw, Diyos, ay ibinababa mo po ang bahat ng mga prophecies, even Lord, yung mga naisin po ninyo na aming lakaran sa aming buhay. So, salamat Panginoon sa lahat ng iyong ginawa, ginagawa at gagawin po sa buhay po ng bawat sa amin. Amen. At ngayon mga kapatid, mga minamahal sa bayan ng ating Panginoon, humayo po tayo sa kapayapaan ng Diyos at huwag tayong gumanti, kundi pabayan natin ang lahat sa Panginoon sapagkat siya po ang may hawak ng hustisya. Naway punuin tayo ng Diyos ng kanyang pag-ibig, kababaang loob at kapatawaran at ang patuloy na biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama at pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailan kailan po. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Shalom, everyone.